Good morning, Macau. Kamusta mga tropa? Welcome to my channel. Andito nga pala ako ngayon sa Macau. Working ako as OFW. So in this episode ay papakita ko sa inyo kung paano ba mag-bus dito sa Macau. Ito nga pala yung Macau Bus Card. Ito yung ginagamit na pambayad. Bali niloloadan lang to. Tapos isuswipe mo to sa bus. Ang usual charge ng bus kahit na saan ka papunta rito sa Macau is 3 MOP or Macau Pataka per ride. Kung ikaw convert mo sa peso, ito ay 21 pesos per bus ride. Ang palitan nga pala ng MOP to Philippine Peso as of now, April 18, 2024, 1 Macau Pataka is equals to 7.11 Philippine Pesos. Kapag wala ka nitong Macau Bus Card, pwede ka naman sumakay ng bus at magbabayad ka ng cash. Yun nga lang, doble ang babayaran mo. 6 MOP kapag wala kang bus card. So kapag palagi kang nagagala at marami kang pupuntahan dito sa Macau, mapapamahal ka. Maayos din ang pedestrian dito sa Macau kapag ikaw ay nasa pedestrian lane ay talagang titigil ang mga sasakyan para patawirin ka. Saan nga ba mabibili tong Macau Bus Card? Mabibili mo to sa Macau Ferry Terminal, sa airport, sa bus station, 7-Eleven or OK Mart. Ang maganda dito sa Macau Bus Card, hindi lang siya pang bus. Pwede mo rin siyang ipambili sa grocery or supermarket. Kahit sa palengke, nung bumili ko ng gulay at prutas, nagulat ako pwede ring magbayad ng Macau Bus Card. So bali guys, baka ako lang ang tumatawag na Macau Bus Card dito. Pero actually, ang tawag sa card na to ay Macau Pass. So, hindi lang naman talaga to pang bus, pang grocery, pang supermarket. Kaya kung magagala ka dito sa Macau at ayaw mo magdala ng cash, loadan mo lang yung Macau Pass mo. Okay na yun. Kahit saan sa Macau, pwede mo tong ipambayad. So, eto nga guys, naglalakad ako papunta sa bus stop. Bali, pag sakay mo ng bus, i-swipe mo lang tong card mo. Makikita nyo dito, ang charge dito automatic 3 MOP. Tapos yung 103.8, yan yung natitirang load ko. Fix na yan per ride yung 3 MOP. So ibig sabihin, kahit gaano kalayo yung biyahe mo, yan lang yung charge sa'yo. I-download mo rin pala tong Macau Bus app para ma-monitor mo din yung mga number ng bus, kung saan yung mga ruta. Kapag meron kang pupuntahan or meron kang ka-meet up, pwede mong itanong sa kanila kung anong number ng bus stop para pwede mong i-search dito sa app. Maliit na bansa lang ang Macau. Malapit lang to sa Hong Kong. Pwede kang makarating sa Hong Kong by ferry or by bus. 2 hours flight lang din from Manila to Macau. So, malapit lang to. Kung ikaw ay OFW dito sa Macau, hindi ka masyadong maho-homesick dahil malapit lang to sa Pinas. Napakadaling umuwi. Kung meron kang 2 to 3 days off, pwede kang umuwi ng Pilipinas. Ang flight ticket naman ay nagre-range ng 3,000 to 12,000 pesos. Depende sa season. Pero mas maaga kang mag-book, mas mura. Kung magaling kang makatsyempo, minsan may mga tagti 3 to 5,000 na bali ka na Macau to Philippines. Ang mga airlines na bumabiyahe dito is Philippine Airlines, AirAsia, tsaka Cebu Pacific. Kung ikaw naman ay turista, meron tayong automatic visa dito sa Macau. So kapag enter mo ng Macau, automatic 30 days kaagad ang ibibigay sa'yo. Kung ikaw naman ay turista, plano mong mag-apply dito sa Macau, madali bang makahanap ng trabaho? Di ko siya marerecommend kasi mahirap mag-apply dito. Mas maganda pa mag-apply ka online or through agency. Meron ding mga agency rito sa Macau, yun nga lang medyo mahal ang bayad. So guys, balik tayo sa usapang bus. So bali ito yung itsura ng bus stop. Tapos makikita mo dito yan. Yan yung number ng bus stop M268. Tapos yung mga number na yan, yan yung mga number ng bus na dumadaan sa bus stop na to. Dito rin makikita mo yung mga ruta ng bus, pero kung meron kang app, pwedeng sa app mo na lang i-check yung mga ruta ng bus na sasakyan mo. I-check nyo rin yung mga bus stop, yung iba kasi merong pila, lalo na kapag maraming mga pasahero, pagka mga peak hours, kailangan mong pumila. Yan nga palang pulang upuan para yan sa mga senior, buntis, or mga PWD at para sa mga bata. So kung hindi naman kayo sa mga nabanggit na yun, huwag kayong uupo dyan. Ang klima nga pala dito sa Macau medyo hawig sa Pilipinas. Yun nga lang, mas malamig ang winter dito. Base sa obserbasyon ko, simula ng October hanggang March, malamig ang klima. Umaabot ng 16 to 22 degrees. Minsan, nagne-negative pa nga. Pero meron ding bagyo dito, umuulan-ulan din. Usually nga, kapag bumabagyo sa Pilipinas, minsan dito napupunta yung bagyo. Or kapag bumabagyo naman dito, next naman napupunta sa Pilipinas. Ganito yung mga sasakyan dito guys, kapag nasa pedestrian at meron ng mga tumatawid, tumitigil talaga sila. Priority yung mga tumatawid na tao. Ang Macau ay isang maliit na bansa na Special Administrative Region ng China. Dati itong Portuguese colony, kaya naman yung mga buildings dito, yung landscape is parang may pagka-European feels, parang Portugal.
Tapos kilala ang Macau bilang gambling. Parang ang tawag nga dito is Las Vegas of Asia. So puro mga casino yung mga nandito, mga hotel. Pero bukod doon, marami pa rin namang mga tourist destination dito sa lugar na ito. Dahil malapit din siya sa Hong Kong, nasa 45 minutes away lang to. Pwedeng by bus or by ferry. Kaya usually kapag yung mga Pilipino na nagta-travel sa Hong Kong, kasama to sa mga side trip yung pagpunta sa Macau. Pagdating naman sa mga presyo ng bilihin, hindi ko masasabing mahal dito sa Macau eh. Depende kasi yan sa lifestyle mo. Pero ang masasabi ko lang dahil syempre mga in-check din yung mga nandito. At lalo na kung madiskarte ka naman sa paghahanap ng mga murang bilihan. Masasabi kong napaka-competitive naman ng price at kung madiskarte ka makakatipid ka rin naman dito. Lalo na pag hindi ka masyadong kumakain sa labas. Kung mas madalas kang magluto sa bahay, makakatipid ka talaga. Ito naman yung BDO remit. Ito yung padalahan ng pera. Pwede ka namang magpadala kahit sa ang bangko. Meron lang siyang charge na 20 to 25 map per transaction. Meron din palang Jollibee dito guys. So kung namimiss mo yung Burger Yum, Chicken Joy, or Jolly Spaghetti, pangontra homesick, buti na lang, di ba? Meron Jollibee dito. Bida ang saya. Medyo napahaba yata yung kwento ko guys. Ipapakita ko lang dapat talaga sa inyo kung paano ba mag-bus dito sa Macau gamit yung Macau Pass. Pero anyway, salamat kung umabot ka sa part na to ng video. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga kabayan.